Alright, tingnan natin kung timbangin natin kung gaano ka, kung ano ang nangyari kay Jam Magno. Siya ba ay nasa tama o meron na siyang tama? Kasi ang sabi ni Tio Moreno kanina sa vlog natin, 'di ba? Teka, hanap ako nung inopen ko kanina. Dapat daw bigyan si Jam Magno ng ng budget ng tingog. Dahil nga parang may ano na daw, may something si Jam. Hindi ako may sabi yun ha. Si Tio, may aning na daw si Jam. Saan ba yung post na yun? Tinawag pa siyang malandi. My God! Ano ba to? Grabe ang banat sa harapan dati pag-usapan yung kalandian ni Jam. Saan banda nga yun? Hanapin ko ha. Bigyan daw ng budget eh. Ito yung shinare ko kanina. Open ko lang. Asan na yun? Teka. Yung sinabi ni Tio na parang may aning na si Jam. Dali. Open ko lang. Alarming. Hold on a second mga atit kuya. Give me 10 seconds. I-open ko lang yung... Ito. Ito yata yan. Dito. Para at least, di ba, kung mapanood ba ni Jam yung vlog ko, hindi ako may sabi na... Kasi unacceptable na daw yung behavior ni Jam di ba? Ayan So dapat kondinahin na daw ang ginagawa ni Jam. At gusto nga siyang kinukumbinsi si Tio na dapat sampahan ang ospital at ang mga taong nag-retrieve ng info. Saan dito yan? Basta may sinabi si Tio dito If not here, sa isang post niya, nasabi si Jam Magno daw ay parang may ting-aling na. Ngayon, timbangin natin kung may katuwiran ba itong sinasabi ni Tio Moreno laban kay Jam na siya ay may ting-aling. Tingnan natin kung tama yung reasoning ni Jam, ha? Kasi si Jam, nakadamit siya ng tingog dito, so baka ano na rin siya. Staff ng tingog party list. And kapag kamiyembro ka ng tingog, syempre dapat baka isa siya sa official ng tingog, may ano yan, may, di ba? May budget, may sweldo yan. Alam nga namang volunteer lang. Ewan ko kung bukal sa kalooban ni Jam Magno na mag-aksay ng sarili niyang pera at oras para sa tingog. Ano sa tingin nyo nga? I-comment nyo nga dyan sa comment section. Bukal ba sa kalooban niya na magsayang ng pera niya, bumiyahe to promote tingog? Ano naman ang kapalit? Ngayon nag-iisip ako at napag-usapan namin to ng isang ate ko na baka balang araw, bigyan to ng baka maging kongresista to mga ate at kuya. Total, ever sip-sip kay Tamba baka maging congresswoman to. Either maging nominee ito ng tingog party list, baka si Carla Estrada tanggalin, baka si Jam ang pumalit, di ba? I don't know. Kasi ang tatlong party list representatives ng tingog ay si Yeda, yung asawa ni Speaker Martin, tsaka si Jude, di ba? Yung Jude, ano ba yun? Gutierrez, whoever he is, yung lalaking parang aklain din, may bigoted balbas, at si Carla. Baka to papalit kay Carla, or baka gumawa to ng panibagong party list niya, and baka manalo to, total sip-sip kay Tamba. Pwede siyang gumawa ng party list niya, sikat siya di ba? Ilang boto lang ba ang kailangan ng party list? 200k? Maybe more? Di ako sure pero ganun nga, kita nyo ang dami-daming party list, di ba? Kita nyo ang mga kongresista 300 mahigit dyan sa House of Representatives. So may certain number of votes ka lang na dapat na makuha during elections, and then pwede ka na maging party list representatives. Kaya nga sabi nila backdoor daw yung lower house ng mga makakaliwa. Kita nyo yung kamatayan black. Sa tingin nyo ba buong Pilipinas ang bumoboto dyan? No. 'Di ba? Anyway, nakakaipon sila ng sapat na dami ng boto para mai-consider silang panalo na. So baka gumawa to ng party list. Halimbawa, gawa siya ng vloggers party list. No? Total, nagbo-vlog siya O kaya naman Mindanaoan party list. Butuanon party list. At kapag ibinoto ng mga taga-Butuan at ma-accomplish nyo yung certain votes, like, let's say 250,000 votes, pasok na. Ay, ang laki ng budget ng mga kongresista ngayon. Yun, di ba yung MOOE nila, 1 million a month? Maybe more than that. Meron mga extraordinary expenses, may traveling expenses. Yung iba nga daw po na na retired na sa politics or tapos na yung mga terms, ang ginagawa nila, nagtatayo ng party list para maging kongresista. Totoo po yan.
So, eto, pakinggan natin si Jam Magno kung tama yung kanyang mga disposition sa buhay, pangangatwiran. Kasi tinatawag tayong epal. Tayong bumabati ko sa tingog, tayong bumabati ko sa mga picture ni Martin Romualdez sa palengke. Eto nga, nagbebenta siya ng, sige kayo. Ay, eto, 'di ba katatapos lang ni Tamba nung nakaraan sa farmers market sa Cubao, right? With Erwin Tulfo. Ito na naman kanina kasama si si Governor ng Cebu na si Gwen Garcia, kaaway ni Dr. Rowena Burden, 'di ba? Yung masungit na gobernadora ng Cebu. Ayun, nagbenta ng bigas, tig-20 taga ano pa. Oh, yes, NFA, hindi mabantot 'yan. O kung todo picture. Sa Cebu ito mga tat kuya. O ano na, ang laki-laki na naman ng kanyang tarpaulin doon. Speaker Martin Romualdez may picture. Ang tanong ng taong bayan, yung mga tarpaulin ninyo, yung mga pinamimigay ninyo na nandun ang inyong mukha, kaninong pera ang ginastos? Yung imprenta ng mga pagmumukha ninyo sa bawat produktong pinamimigay nyo, sa bawat tarpaulin na isinasabit sa kung saan-saan tuwing may lakad kayo, pera baga ng taong bayan yan o sarili nyong pera? Bakit kailangan ibalandra ang pagmumukha? 'Di ba ang tawag natin diyan epalitiko? Epal, 'di ba? Bakit si Speaker Martin ang tumutupad ng 20 pesos na pangakong bigas ni Kuting? Si Speaker Martin ang apakasipag ngayon. Katatapos lang niya sa farmers market, eto nagbebenta na naman ng 20 bigas. Siya pa yung nagtatakal. Sipag-sipag, talbog kayong lahat, mga ate at kuya. Trabaho ba yan ng Speaker of the House? Magbenta ng bigas? Anong pinagagawa nito? 'Di ba kung ang interpretasyon natin dito pagiging epal, 'di ba? So ito yung diyan, pagtatanggol ni Jam Magno sa parang sa tingin natin ikaipalan ni Speaker Martin. Usapang epal. Pakinggan niyo si Jam Magno. Sabihin niyo kung tama ang sinasabi niya. Mag-story time na tayo. Ngayon ko lang nalaman na iba na pala ang ibig sabihin ng word na epal. Last time I checked kasi, galit na galit ako sa mga taong epal dahil sila yung mga tao na wala namang trabahong ginagawa, na nasa gobyerno, pero yung mukha nila ang nakapaskil sa mga proyekto. Okay. Mga politiko daw na walang ginagawa pero mukha nila yung nakapaskil sa mga projects. So, alam mo, nagpagawa ka ng waiting shed o kaya school building. Kahit hindi mo mukha, teka muna Jam Magno, parang ano naman yun? Conflict naman ang sinabi mo? Sige, hindi nila proyekto, pero nandun yung kanilang mukha. Well, katigas, talagang epal yun. Obvious na epal. Halimbawa, may pinatay yung waiting shed, hindi mo naman proyekto, nandun ang mukha mo, ay nakumukha ka nga ng epal. Kung ang isang mayor, nilagay niya ang mukha niya sa isang waiting shed, pero proyekto yun ng ibang mayor, grabe naman ang kakapalan ng mukha nun. Wala naman sigurong ganun, Jam. Ang pagkakaintindi ko, Jam, ng epal, barahin na kita kaagad, ay kahit na may proyekto siya o wala, nandun ang mukha niya sa kung saan-saan. At syempre, pag proyekto niya nakabalanda, that's epal pa rin, Jam. Yun, epal pa rin yun. So, sa iyo pala, basta't may ginawa at nandun ang mukha, okay lang. Hindi yun epal. Katulad no, namimigay kanina ng bigas si Speaker Martin, hindi ka ipalan yung malaking tarpaulin na nakasabit na yon, nasa bubong or nasa taas ng tent. Hindi epal ito Jam kasi may ginagawa naman. So kung may ginagawa, okay lang na nandun ang mukha, hindi epal yon. Ay ang tanong Jam, kaninong budget yung ipinag-imprenta ng tarpaulin? For sure ang mahal yan, laki haba pa. Libo yan. Sariling pera niya Jam. At hindi ba pagiging epal yan, nakabalandra ang mukha? Nasa mineral water, nasa styrofoam, nasa kape, tingog. So, porke namimigay sila ng ganun, kahit nandun ang mukha nila, hindi yun kaipalan. Jam! Parang bumobobo ka. Teka, ang sabi nga ni Tio Moreno, parang nasisiraan ka lang ng bait. Pero tingin ko lang na parang bumobobo ka. Sige, makinig pa tayo. Ngayon ko lang kasi alam na nagbago na pala yung definition nito dahil lang sa paninira. Huh? Hindi ba pwede na ilagay mo yung mukha mo dahil gusto mong magpakilala na ginagawa mo naman ang trabaho mo? Hindi. Si Tatay Digong, ayaw niya na nakabalandra ang mukha niya sa lahat ng project niya. No, pinalinis niya ang Boracay. Alam niyo, Jam Magno, makinig ka.
Nung pinalinis ni Tatay Digong ang Boracay at nagpasalamat ang Malay Aklan, yung bayan ng Malay kasi sakop nun ng Boracay, nagpasalamat kay PRRD by printing tarpaulin at sinabit sa kakalsadahan ng Boracay na salamat PRRD, nakaimprenta dahil bibisita si Pangulong Duterte noon. Hindi pumunta si Tatay Digong sa Boracay hanggat hindi binabaklas ang mga tarpaulin ng mukha niya. Ang mga tiyahin ko nandun, syempre sasalubong kay PRRD, umuwing luhaan, hindi dumating si PRRD. The following day pa yata or after 2 days saka dumating si PRRD kasi ayaw niyang makita ang pagmumukha niya sa pagpapalinis niya sa Boracay. So, sino ngayon ang may prinsipyo, Jam Magno? Yung dating sinusuportahan mong si PRRD o yung sinusuportahan mo ngayon? Balita ko nanghihingi ka ng ng pa-billboard So parang okay, gusto mo pag inendorso mo ang isang produkto dapat may malaki kang billboard sa EDSA? May narinig akong ganyang chismis. Can you confirm, Jam Magno? Nagde-demand ka ng pa-billboard, hotel accommodation, allowance, food, kineme, bago ka mag-endorso ng, aside from talent fee? Laki-laki mo daw maningil 250 per 4 or 5 minute video, 250k? Tapos kailangan may malaking billboard? Tapos ina-apply mo yan ngayon sa Tingog, gusto mo may mga advertisement kineme, like mga patarpulin na ganyan, na kayo ang Jam Magno, anong reasoning mo ito? Hindi ba pwede na gagawin mo yung trabaho mo na walang kasamang chismis? Ang epal kasi, yung wala naman sa thought process ng project, pero yung mukha yung nasa ending. Binago nyo kasi. Ang argument nyo, kung pera ba niya ang pinanggastos niyan? Actually, hindi. So, itong tarpaulin ni Martin Romualdez, hindi naman daw pera ni Speaker Martin ang pinanggastos dyan. Di pera ng taong bayan. Tama na, Jam Magno. Kahit anong gawin mong pagtititiktok, pagbabablog, hindi mo maluloko ang lahat. Manloloko ka na Pilit mong tinutuwid ang baluktot. Yun na yan. Anong nangyari sa'yo? Bumobo ka na ba? O lumipat ka na ba sa kamalian at pilit mong tinutuwid ang mali? Pilit mong tinatama ang mali? Hindi ka magandang example, hindi ka dapat influencer. Masama kang ehemplo sa mga kabataan. Agree ba kayo sa akin mga ate at kuya? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.